Samantala, base naman sa ating latest animation, patuloy pa rin ang maulang panahon dito sa may eastern sections, particularly Caraga, Davao Region, and Northern Mindanao dahil pa rin yan sa easterlies. Manatiling may kaalaman at manatiling ligtas sa pamamagitan ng pagbisita sa aming YouTube channel para sa mga real-time na ulat panahon sa ating bansa. Laging tandaan, maging alerto at iba yung pag-iingat sa banta ng ulan, baha at pagguho ng lupa. Ngayon, oras na para marinig mula sa ekspertong meteorologist. Bibigyan tayo ng malalim na pagsusuri sa lagay ng panahon at ipapaliwanag ang anumang mahalagang kaganapan sa ating panahon ngayon o sa mga darating pang araw. Patuloy pa rin pong epekto ng easterlies. Ito pa rin po nagdadala ng mga pag-ulan pa rin sa bahagi ng Mindanao. Sa ating mga kababayan sa Mindanao, patuloy pa rin ang maulang panahon dito sa may eastern sections, particularly Caraga, Davao Region, and Northern Mindanao dahil pa rin yan sa easterlies. Kaya mag-ingat pa rin po sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa ngayon po, pinakamaalon pa rin dito po sa may extreme northern Luzon hanggang 3.5 metron taas ng mga pag-alon po yan dahil sa unti-unti bumababa na northeast monsoon. Posibleng malaking bahagi na rin po ng northern Luzon at ilang pambaybayin po sa may eastern sides ng central, southern Luzon and Visayas ang magkakaroon ng mga pag-alon hanggang sa kalagitnaan po ng susunod na linggo. Samantala dito sa parting Visayas, asahan pa rin ang bahagyang maulap hanggang maulap din na kalangitan. Pagsapit ng hapon, bahagyang maulap hanggang maulap na rin po dito sa may central and western portions of Visayas at may chance na rin ng mga isolated rain showers. At mataas ang chance ng mga pulupulong ulan dito pa rin po sa may southern Leyte and Leyte dahil yan sa easterlies. Asahan pa rin ang mainit na panahon sa malaking bahagi po ng Luzon, bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan in the eastern sections at may chance na rin po ng mga pulupulong pag-ulan lalo na sa may Cagayan Valley, Quezon, Aurora at dito rin po sa bahagi ng Bicol Region. Sa natitirang bahagi ng Mindanao, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan sa umaga hanggang tanghali. Nagkakaroon na rin po ng mga paulan dito sa bahagi ng Zamboanga Peninsula, Lanao del Sur, Maguindanao provinces at dito rin po sa Cotabato. Ito ay dahil pa rin sa easterlies. Kaya mag-ingat pa rin po sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Ngayon, malalaman naman natin ang lagay ng panahon sa mga susunod o darating pang araw. Bago mo ipagpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ulat panahon sa ating bansa. Huwag mo ring kalimutang ibahagi ang video na ito para makatulong o malaman ng iba pang kababayan natin ang lagay ng panahon sa ating bansa. Samantala, for the next 3 days, aasahan natin yung unti-unting pagbaba po ng northeast monsoon. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, may epekto pa rin tayo ng easterlies doon at may chance rin ng mga isolated rain showers, lalo na dito sa may eastern Visayas. Hanggang sa Sunday, possible yung kalat-kalat na ulan and thunderstorms, kaya mag-ingat po sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. In terms of temperature, between 31 to 32 degrees Celsius yung pinakamainit pagsapit po ng tanghali. But then may mga lugar pa rin po na posibleng makaranas ng heat index, kabilang na dyan ang Katarman, Iwan sa Eastern Samar, na higit 38 degrees Celsius. At yun din po sa may Iloilo and Rojas City. Samantala, ang northeast monsoon naman ng amihan ay unti-unting imihihip dito po sa bahagi ng Taiwan at inaasahan sa mga susunod na araw, bababa pa ito at unti-unting lalakas dito sa Luzon hanggang sa kalagitnaan po ng susunod na linggo. Malaking bahagi ng northern Luzon na magkakaroon ng epekto ng amihan. Pagsapit ng linggo, northern and central Luzon. Then posibleng Monday hanggang Tuesday, umabot na ito sa malaking bahagi po ng Luzon. Pagsapit naman dito sa Cordillera Region sa Baguio City, mainam pa rin po ang magiging pamamasyal dahil aasahan pa rin ng mostly maaraw na umaga hanggang sa tanghali and then malamig pa rin po between 15 to 26 degrees Celsius. Posibleng lumamig pa into 13 to 14 degrees sa kalagitnaan ng susunod na linggo. So kung dito sa Metro Manila, partly cloudy to cloudy skies pa rin tayo in general. May chance lamang po ng mga isolated rain showers over this weekend and even mababa ang chance ng ulan umaga hanggang tanghali. May mga isolated light rains naman po Monday hanggang Wednesday. Habang dito naman po sa may Bicol Region, magiging maulan na po kung lalabas ng bahay over this weekend. Magdala ng pananggalang po sa ulan. Meron tayong kalat-kalat na ulan and thunderstorms. Maaaring din ito magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa habang bubuti ang panahon pagsapit ng Lunes hanggang middle of next week. Sa Metro Manila, temperature is between 25 to 32 degrees Celsius habang pinakamainit yung actual temperature dito po sa may Tuguegarao hanggang 34 degrees Celsius.
Sa ating mga kababayan naman po sa Mindanao, may mga pag-ulan dito sa may Zamboanga Peninsula, particularly sa may Zamboanga City, umaga hanggang tanghali. And then sa malaking bahagi ng Mindanao, lalo na yung mga naapektuhan ng mga pag-ulan dulot ng easterlies in the past few days, ay bubuti yung panahon. Meron na lamang mga saglit na pag-ulan. Sunday and Monday, mas bubuti yung panahon, mas maaraw sa maraming bahagi po ng Mindanao. May kainitan, lalo na po yung heat index, posibleng maranasan yung between 36 to 40 degrees Celsius at may chance rin po ng mga isolated rain showers. Temperature natin dito sa Metro Davao between 24 to 32 degrees Celsius, habang pinakamainit po sa may Zamboanga City, Jensan, and Cotabato City kung saan posibleng makaranas ng higit 38 degrees Celsius na heat index. Yan muna ang ating weather update ngayon. Sana ay nakita ninyo ang broadcast na ito na nagbibigay kaalaman at kapaki-pakinabang. Maraming salamat sa DOST Pag-asa sa pagbabahagi ng kanilang mahalagang insight o ulat panahon. Samahan kami sa susunod para sa higit pang mga weather update sa ating bansa at manatiling nakatutok sa weather update ng bansa at huwag kalimutan i-share at mag-subscribe na rin. Mabuhay ang Pilipinas!